So, nakabili na raw sila ng package mula sa amin. Ano na raw ba yung susunod nila na gagawin? So, yan guys, ang i-discuss natin sa vlog na to. So, syempre guys, ang una mong pinakakailangan kapag nakabili ka na ng package sa amin, ay syempre isipan mo na ng pangalan yung printing business mo. So tip lang guys, kapag nagpapangalan ka ng printing business, wag na wag mong lolokohin yung printing business mo. Kasi sa una nakakatawa yan, sa una witty yan, kamukha nung isang client namin, ang pinangalan niya sa kanyang printing business is printing ng ina mo. So nakakatuwa guys, no, sa kakatchy. Kaso ang problema dyan guys, pagdating ng panahon, kapag lumaki yung printing business mo, tapos may mga malalaking kumpanya, tapos nakita yung pangalan ng printing business mo, kahit naman ikaw, di ba? Magtitiwala ka ba doon sa pangalan na yon? So guys, mas maganda, sa una pa lang ayusin mo na yung pagpapangalan ng printing business mo. So syempre, pwede may pangalan sa'yo, pwede may pangalan sa asawa mo, pwede may pangalan sa anak mo, or pwede mong isa-isahin yung mga acronym ng mga pangalan nyo, tapos yun yung gawin mong pangalan ng printing business mo. Pero wag na wag mo guys lolokohin yung pangalan ng printing business mo. So pangalawa guys na kailangan mo, syempre kailangan mo ng pwesto. Okay, so depende yan sa'yo kung saan mo gusto magpwesto. Pwede dyan sa may bahay mo, at pwede rin naman magtayo ka ng shop. So kapag nasa bahay ka lang guys, ang ginagandahan yan, walang upa. Yun nga lang, kakain siya ng isa pang space doon sa may bahay mo. Halimbawa, yung dining area nyo, aalisin mo na siya, gagawin mo na siyang printing shop. No? So mababawasan ng parte yung bahay nyo. Pero yun nga lang, wala kang upa. Pangalawa naman guys na kinagandahan, kapag ka nasa bahay ka lang, pwede ka magpahinga anytime. Yung iba kasi guys, nagpiprint sila doon sa may kwarto nila. Katabi lang nila yung kama nila. So kapag katapos ka na magprint, pwede ka nang humiga. No, yun yung kinagandahan guys, kapag ka nasa bahay ka lang. Kaso nga lang, problema guys, pag nasa bahay ka lang, aabutin ka talaga ng hanggang gabi. Kasi makikita mo yung trabaho mo eh. Di ba makikita mo yung trabaho mo, nasa tabi mo lang, nasa harapan mo lang. So gagawin at gagawin mo lang siya. Okay, minsan nga yung iba natutulog na ng madaling araw na pag nasa bahay ka lang gumagawa. Mas maraming ang income yon, kaso nga lang mas pagod ka. So isa naman sa mga problema pag nasa bahay ka lang, syempre, kaunti ang walk-in. Okay, kasi nga wala kang pwesto na pupuntahan. So usually yan guys, so kapagawa sa'yo yung mga kakilala mo lang. Pero kung magaling ka sa online marketing, no, mas malaki ang potential na kumita ka. Kasi nga guys, kapag umaasa ka lang sa tao sa paligid mo, sila lang yung customer mo. Pero guys, kapag marunong ka sa online marketing, napakarami mong customer kasi guys, ang Pilipino 100 million. Okay, so 100 million guys ang potential na customer mo. Yun guys ang ginagandahan kapag marunong kang magbenta through online. So doon man tayo guys sa pangalawa, yung kung gusto mong pwesto is uupa ka ng shop. So pinakamaganda guys talaga magtayo ng printing shop, syempre malapit sa may eskwelahan kasi mga estudyante nagpapaprint sa'yo. So yun na rin guys ang isa sa mga pros noon kapag meron kang printing shop na may pwesto ka. Kasi mas maraming walk-in. Kasi nga nakikita nila yung printing shop mo along the highway lang. Hindi ka mo guys pag yung pwesto mo nasa bahay lang, syempre usually naman yung bahay natin, looban, di ba? Hindi naman along the highway yung mga bahay natin. So yun guys, ang maganda kapag meron kang sariling pwesto, no? So mas marami nga siyang walk-in. Pwede ka rin guys magbenta through online. Kaso ang problema nga lang kapag may pwesto ka, syempre unang-una dyan yung upa. So pagkagising mo kinabukasan guys, meron ka na kaagad na utang doon sa may landlord mo. Kahit na magsara ka, kahit bumagyo, lumindol, meron ka pa ring upa dyan sa may pwesto mo. Sumunod dyan, hindi ko alam kung pros o cons to eh. Yung hindi ka guys pwedeng mag 24 hours dyan sa may pwesto mo. Kasi guys, yung ibang pwesto is meron lang talaga silang oras. Okay, hindi ka mo kapag nasa bahay ka, pwede mong gawin yung pinapagawa sa'yo kahit na hanggang madaling araw. So kapag may pwesto ka naman guys, iiwan mo talaga yung trabaho mo doon, uuwi ka sa bahay nyo para maging simple na taong bahay. Pero guys, kung ako yung tatanungin nyo kung sa bahay lang ba o may pwesto, ang pipiliin ko guys lagi sa bahay lang. Kasi guys, marunong naman akong mag-market sa may online. Katulad nga na sinabi ko kanina, kapag marunong ka mag-market sa may online, 100 million na Pilipino ang customer mo. Pangalawa guys, wala kang binabayaran na upa. So pwede ka magsara anytime nang wala kang iisipin na babayaran mo kinabukasan. So sumunod guys na kailangan mo, ito yung mga kailangan mo, mga materials, bukod dun sa mga in-avail mo sa amin. Syempre unang-una dyan guys, kailangan mo ng PC. So pwede yan desktop, ano kaya laptop. So para sa akin guys, mas maganda kung laptop. Yun nga lang, mas mahal siya sa desktop. Kasi guys, ang laptop pwede mong ilipat-lipat, di ka mukha ng desktop na talagang malalaki siya. So marami nagtatanong guys kung ano raw bang specs ang kailangan nila. So para sa akin guys, ito lang kailangan nyo. At least 8 gig na RAM. Pangalawa guys, at least merong 500 gig na storage. Hindi naman tayo guys maglalagay ng mga mabibigat na application dyan. Pang-edit-edit lang naman, di ba? MS Word, Photoshop, yan lang naman yung mga kailangan natin dyan. So kung gusto nyo talaga ng isang recommended na laptop, maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to. Yung laptop na nire-recommend ko kasi sobrang mura niya lang, pero pwede nyo siyang gamitin dyan sa may printing business nyo. So ang sumunod guys na kailangan nyo, syempre kailangan nyo ng tarpaulin. So yung tarpaulin na yun guys, no, pwede kayo magpa-print sa may labas. So pwede yung ilagay doon is syempre yung pangalan ng shop nyo,
Tapos nakalagay doon, print, Xerox, scan, laminate, stickers, or kung ano-ano pa yung mga pwede nyong i-offer dyan sa may printing business nyo. Syempre para malaman guys, yung mga dumadaan na tao na meron ka ng printing business na tinatayo doon. Kasi guys, malaking tulong talaga yung tarpaulin na nadadaanan ng tao. So hindi na sila guys nahihiyang magtanong kung meron ka ba ng mga offer na to kasi nga nakalagay na yun sa may tarpaulin. Kasi guys, yung ibang tao nahihiya talaga magtanong. Para makita kagad nila guys, yung mga services na ino-offer mo, ilagay mo na yun guys dun sa may tarpaulin na ipapagawa mo. So pag meron ka na ng mga yan guys, wag ka munang mag-o-open. Wag kang masyadong excited kasi yung iba, pagka bili nila ng packages, pag uwi nila sa bahay, nag-open ka agad sila. Guys, wag mong gagawin yon. Mag-open ka at least 2 to 3 days. So ano ba ang gagawin mo doon sa may 2 to 3 days na yon? Gumawa ka guys ng mga sample ng mga name tag, gumawa ka ng mga sample ng photo printing, gumawa ka ng sample ng mga document printing, gumawa ka ng sample ng mga lamination, gumawa ka ng sample ng mga Sintra board, gumawa ka ng sample ng mga ID picture, at kung ano-ano pa mga sample na i-offer mo dyan sa may business mo. Syempre guys, iba pa rin guys yung nakikita ng tao yung mga sample mo kaysa kinukwento mo lang. And last guys na kailangan mo, bago ka mag-earn, kailangan mo munang mag-learn. So ito guys, forever mo tong gagawin, itong learning, no? Kasi kapag tumigil ka na sa pag-learn, baka tumigil na rin yung pag-earn mo. So hahatiin ko na lang guys sa dalawa, yung dapat mong matutunan. Siyempre guys, yung una, techniques para mahasa yung skills mo. Panoorin mo lang lahat ng video namin dito sa my channel. Napakarami namin tips and tricks about sa may printing business. So ano naman guys yung pangalawa? Ito guys yung pinaka-importante. Sabi ko nga, kung magkakameron ako ng huling talent sa mundo, ito na lang yung ititira ko. Dapat marunong kang mag-market. Bibigyan ko guys ng sample So maraming tao na nasa liblib na lugar, ano kaya may mga kilala kayo na magagaling mag-drawing, magagaling sa art, magagaling sa painting. Pero guys, ang problema, hindi sila kumikita ng malaki. Diba? So meron silang skills. Pero guys, ang problema, hindi nila alam i-market yun. Hindi nila alam ibenta yung skills nila. Alam nyo ba guys yung NFT? Para yan guys sa may cryptocurrency na mga art throw yun. Pero pag nakita nyo guys yung drawing nun, para mga drawing lang ng bata. Pero nabebenta yan guys ng $1 million. Okay, pero may mga kakilala tayo, magagaling sila mag-painting. Magagaling sila sa art, magagaling sila sa digital art. Pero binabayaran lang sila 200, 300, 500, 1,000 pesos. So ganun lang kababa yung binabayad sa kanila. So bakit ganun? Bakit itong mga magagaling na artist hindi kumikita ng malaki? Pero itong mga parang cartoons lang yung drawing, ang lalaki ng kinikita. Ang pagkakaiba nun guys is ang galing mag-market ng mga taga-NFT. So guys, kahit gaano pa karami ang skills mo, kahit gaano ka pa ka-talented, kung hindi mo naman alam i-market yan, hindi ka rin kikita ng malaki. So dapat guys, pag-aralan mo yan kung paano ba i-market yung skills o yung talent mo. Kasi wala ka rin naman choice. Kasi guys, kapag hindi mo alam i-market yung skills mo o yung talent mo, merong mag-hire sa'yo. At sila yung magmamarket nun, kikita sila ng malaki doon, tapos sasahuran ka lang. So sila yung nag-market ng skills at talent mo, pero sila yung kumita ng malaki. So wala ka rin choice kasi kailangan rin natin talaga magtrabaho. At syempre, sa trabaho na yan, ang binabayaran sa atin dyan guys is yung skills at syempre yung talent natin. So imbis na ipagamit mo yan guys, yung skills at talent mo sa mga malalaking kumpanya, guys, ikaw dapat ang makinabang yan, pero dapat alam mong i-market yung skills at talent mo. Para sa akin kasi guys, nakahasa na lang yan sa pagdating ng panahon. Kasi ako talaga, sanay talaga ako sa buy and sell. Ewan ko ba guys, sa Pilipino kasi, nung panahon ko, nung bata pa ako, kapag sinabi nagtitinda ko, nagbebenta ka, parang ang pangit ng image. Kasi ba't ka nagtitinda, ba't ka nagbebenta, ba't di ka magtrabaho, di ba ganun ng mga Pinoy? Pero alam nyo guys, sa mga Chinese, yan talaga ang tinuturo sa kanila. Kailangan mo matutong mag-sales. Kailangan matutong magbenta. Kasi pag hindi ka marunong magbenta, yung ibang tao ang ibibenta ka. Yung skills at yung talent mo, papakinabangan ng ibang tao, tapos sasahuran ka lang nila. Buti nga ka mo kung meron ka talagang sahod. Ako guys, nagsimula ako nung dati, siguro mga year 2006 to 2008. So sa lugar na to guys, dito ako natuto mag-print at dito rin ako guys natuto mag-edit ng videos. Kaso ang problema nun guys, nagpiprint ako ng mga merchandise kaso wala naman akong sinasahod. So ako naman, bata lang ako nun. So tuwang-tuwa lang ako kasi nakaka-experience ako ng mga ganung bagay. Tapos pinagkakatiwala sa akin yung mga ganung bagay. Pero in reality guys, wala naman akong sahod nun. So ang nangyari nun guys, ibang taong nakikinabang ng skills ko pero hindi ako kumikita. Kasi nga guys, hindi ako marunong mag-market nun. Yung nagpapagawa sa akin ng mga merchandise na yon,
siya yung marunong mag-market. So siya yung nagma-market ng mga merchandise na yon, pero ako yung gumagawa, pero wala naman akong sahod. Pangalawa naman guys, sa video editing. Dati guys, ako yung nag-shoot ng video, ako yung nag-edit. Lagi ako nasa likod lang ng camera. Tapos ini-edit ko yan guys, minsan hindi na ako natutulog para lang matapos guys yung pinapa-edit sa akin. Tapos wala rin akong sahod nun. So tuwang-tuwa lang ako nun guys kasi nga na-experience ko yung mga ganung bagay at nakakahawak ako ng mga matataas na specs ng mga computer. Kasi nga guys, mahilig talaga ako sa computer. Kaso nga lang, again, hindi ako marunong mag-market. Hindi ko alam i-market yung mga ini-edit ko ng mga video na yon. So ang labas nun ulit guys, yung ibang tao na marunong mag-market, sila yung nag-market ng mga ginagawa ko na video. Tapos sila yung nakikinabang nun. Ako again guys, wala akong kinikita doon. So ito guys yung isa sa mga sample ng mga ginawa kong video na ginawa ko para sa isang tao pero wala naman akong sinahod dito. Excited na ba kayo para sa ating anniversary? Cause tonight, we dine in Pasay! So guys, hindi ko na mabilang kung ilang bang merchandise yung pinrint ko at ilan bang video yung na-edit ko nang hindi ako kumita ng kahit magkano. Kasi nga guys, hindi ko alam i-market yung talent ko. Pero sigurado, narinig nyo na nga yung kwento ko na nung pandemic guys, wala kasi akong ginagawa nun. Kaya ang ginawa ko nun, nag-try lang akong mag-vlog. So imbis na guys, na behind the scene ako ng camera, ako na mismo yung nasa harapan ng camera at tinry ko siya guys i-market. Kasi nga, natuto na ako ng marketing sa tinagal-tagal ko na lang sa buy and sell. Kaya ngayon guys, napapakinabangan ko na yung talent ko sa printing at yung talent ko sa pag-edit ng video kasi nga guys, alam ko nang i-market yung skills at yung talent ko. So para sa akin guys, ang pinakamagandang experience para matuto ka ng marketing is mag-aral ka ng buy and sell. Alam niyo yung mga gamit mo sa bahay, binibenta mo, di ba, pinupost sa marketplace. Dati nga may sulit.com pa. Tapos nakakatuwa yun, di ba, kapag ka nabenta mo yung isang gamit mo, nakakataba ng puso kasi ang galing mo mag-sales. Ibig sabihin nun guys, yung isang bagay na hindi mo na ginagamit ay naibenta mo pa. Pag lagi mong ginagawa ay nahahasa na lang yung skills mo sa pagmamarket. So isa pa guys sa pinakamagandang way ng pagmamarket, no? Syempre gagawa ka dapat ng FB page mo. Magkaiba kasi dapat guys ang personal profile mo at syempre yung FB page mo. Kasi usually kasi guys may mga messages na napupunta lagi doon sa may personal profile mo, doon sa may spam messages, di ba? Pero kapag may page ka guys, no, walang spam doon kasi lahat direkta doon sa may page mo. Habang tumatagal yan, na-enhance na lang yung marketing skills mo, di ba? Makakita ka dyan na nakaka-sales ka, nakakabenta ka. Tapos darating na lang guys yung time, no, na simple na lang talaga sa'yo guys ang magbenta. So yun lang guys. So again, sa mga gusto magsimula ng kanilang printing business, so i-PM mo lang kami sa aming page sa FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys, galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So see you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop.